Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. So, may mga bago po tayong mga bisita ngayong araw. So, praise God. Kaya sa umagang ito mga kapatid, nais pong matuloy po tayong lahat para sa pamamagitan po ng ating pagkakanta, tayo may mag-welcome na rin po sa buhay ng bawat isa sa atin na nandito po tayo. Amen. It was
Sige po, patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We bless your name. Wala po kaming ibang pangalan na tinataas dito, Panginoon, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ama naming nasa langit, kami po'y nagsusumamo sa oras na ito. Dumudulog, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Siya sa atin mo, Panginoon, ang bawat puso ng nanandirito. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Suriin mo ang mga puso namin, O Diyos. Suriin mo ang mga buhay namin. Hangad namin na maranasan ang iyong kapangyarihan sa oras na ito. Ang presensya mo, Panginoon, ang siyang kumilos sa lugar na ito. At ang Santong Espiritu ang siya pong magtuturo sa amin. Anumang salita, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, hayaan mo na mabuksan ang aming puso, ang aming kaisipan, upang matanggap namin ng buong buo ang iyong mensahe sa oras pong ito. Pangunahan mo kami sa lugar na ito. At hangad namin na ikaw ang siyang maitaas at kami naman po, Panginoon, ang siyang maibaba. Hangad namin, Panginoon, na ikaw ang siyang mapurihan sa aming mga buhay. Dalangin ko po, O Diyos, samahan mo po kami sa lugar na ito. At ang magpapahayag ng iyong mensahe, hayaan mo ang kapangyarihan mo, O Diyos, ang siyang maranasan niya sa kanyang buhay. At ikaw ang siyang maitaas niya sa kanyang pagpapahayag ng iyong mga salita. Bless your words, Lord, sa aming mga buhay. At bless this church. Sa pangalan po ng aming Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, dinideclare po namin ang katagumpayan, ang victory sa oras nito. In Jesus' mighty name, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikatatlong linggo ng January. Hindi pa po siguro late para po tayo magbatihan ng isang... Pwede niyo po magpakibati yung po yung katabi ng isang mapagpalang bagong taon sa iyo sa araw na ito. Praise the Lord! Tutuwa po kami sapagkat meron po tayo mga ilang mga kapatiran na galing po sa bakasyon at sila po ay narito na. Tapos tutuwa din po kami sapagkat sa umaga po ito ay meron po tayong mga panauhin at meron po tayong mga kapatiran na narito po sa umaga po ito. Naniniwala po ako na sa umaga po ito ay meron po namin gagawin po ang Panginoon po sa atin. Gusto ko lang po basahin po ito na sabi po sa Ephesians chapter 5, 15 to 17, sabi po sa NIV, be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. But gusto ko pong basahin po sa Tagalog. Sabi po dyan sa Efeso chapter 5, verse 15 to 17, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puro ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang Diyos po ang isang magpala sa kanya pong mga salita. Mga kapatid, meron po akong gustong itanong po sa inyo. At gusto ko po sa tanong po na ito, gusto ko po pag-isipan nyo. Sino po sa inyo rito ang nagnanais na maging maganda ang panimula ng bagong taon? Amen. Pwede niyo po bang itaasan yung mga kamay? Are you sure? Amen. Hindi na po magbabago? Amen. Okay, pangalawang tanong ko po sa inyo. Sino naman po sa inyo rito ang nagnanais na hindi naman basta maganda yung pasok ng kanyang bagong taon, kundi maging maganda
yung kabuuan ng bagong taon, may asira. Nagbago na kayo ha? Nagbago na kayo. Alam niyo po, hindi po sapat na maging maganda lamang po yung panimula ng bagong taon. Kasi marami po mga tao, ganito eh. Sa pasimula, ang ganda, talaga nandun yung alab, meron pa yung mga New Year's resolution, pero pagdating ng February, wala na. Yan minsan sa gym, pagka month of January, huwag kang pupunta kasi punong-puno eh. Pero pagdating ng February, March, alam niyo po napakahalaga na ang bagong taon po natin ay hindi lang maganda sa pasimula. Kinakailangan habang tumatagal hanggang sa matapos, ito po ay maging maganda po. Kaya sa umaga po ito po yung ating po pag-aaralan. Pag-aaralan po natin, paano po ba magiging maganda, hindi lamang po ang pasimula ng bagong taon natin, kundi maging sa pagkatapos. At meron po tayong pag-aaralan. Kaya nga po ang title po natin sa umaga po ito ay Happy New Year, Happy New Me. Facing Another Year as Wise 2.0. Alam niyo po nung isang taon, nagkaroon po ako ng message na Facing Another Year as Wise. Pero ngayon po ay pinaka-part po natin. So, muli po tayong dumulog sa Panginoon, hilingin po natin ang paggabay po ng Panginoon. Lord, minsan pa kami po inanalangin po sa inyo. At inihiling po namin, Banal na Espiritu, kayo po ang siyang magbigay po sa amin ng kaliwanagan ng aming pag-iisip. At kinikilala po namin na kung sa sarili po namin kaunawaan, ay hindi po namin kayang unawain po ang inyo po mga salita. Kaya dalangin po namin na sa umaga po ito, bigyan niyo po kami ng isang simpleng mensahe na amin po maiintindihan at amin pong mailalapat sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Banal na Espiritu, gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan po ng inyong pong pagpapala. Ito po ang panalangin namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Gusto naman pong balikan po yung ating pong yung pong sinabi natin dito sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Sabi diyan, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mamang. Sabi diyan, be careful then how you live, not as unwise. So palagay niyo po ba, sa paano para niyo po ba makikita o may ilalarawan yung isang taong wise? Di ba sa atin, meron tayong meron tayong negative na connotation about wise. Sabi niya, ito, wise to. Wise to. Pag sinabing wise, iba yun sa wise. Pag sinabi po kasi matalino, hindi ibig sabihin po nito ay maraming alam eh. Pwede ang isa pong tao ay knowledgeable, pero hindi siya po wise. Hindi rin po pwede na sasabihin po natin ang isang tao ay mayroong mataas na pinag-aralan, wise na. Alam niyo po, sabi nga dyan, ang isa daw po taong isang wise, ang isa sa palatandaan po nito, yung ipapamuhay niya, yung kanya pong mga natututunan. So, ang isang tao na hindi niya po naiya-apply sa kanya pong buhay, ang mga kanya pong natutunan, maaaring siya po ay isang knowledgeable lamang. At ang sabi po sa talata nito, sabi po dyan, mag-ingat kayo, gamitin nyo ng lubusan para sa mabubuti ang bawat pagkakataon. Isa din pong palatandaan ng isang taong wise, kaya niya pong gamitin ng tama yung bawat pagkakataon. Kaya sa umaga po ito, pag-aaralan po natin, Happy New Year, Happy New Me, pag-aaralan po natin, sa paanong paraan po ba natin mapapaganda yung buhay po natin sa tulong po ng Panginoon. At pero para matandaan po natin, nagbigay po ako ng 3 initials, yung FMD. Sabihin niya po natin, FMD. Hindi po yan foot and mouth disease FMD. Mamaya pag-aaralan po natin. Ngayon gusto ko talakayin lamang po natin, ito po mga ilang, may initial observation about this topic. Meron po akong mga nakita ilang mga bagay po dito. Una, ito po, it is God's desire to all of His children. Yung pong pagkakaroon ng magandang buhay, yung pong pagkakaroon ng isang maganda at masaganang bagong taon, ito po ay desire po ng Panginoon po sa atin. Naniniwala po ba kayo dito? Sino po ba rito yung mga magulang? Hindi po yung magulang na kasi yung iba kasi magulang, bata pa lang to, magulang na to, hindi po ganoon. Pag sinabing magulang ay parent. Di ba sa atin po, bilang mga magulang, lahat ng mga pagnanais natin mabubuti ay para sa ating po mga anak. Hindi po ba? Bihirang-bihira po yung mga magulang na ang kanya pong nais sa kanyang anak ay mapariwara, di ba? Ganun din naman po sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Pag tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, ang ating pong Diyos ang ating pong nagiging magulang. At ang bilang magmagulang po, napakaganda po ng plano po ng Panginoon po sa atin. Di ba sabi nga po sa John 10:10, sabi ng Panginoon,
Naparito ako upang sila ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sabi rin po sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. So tandaan po natin, yung po pagkakaroon at masaganang bagong taon, ito po ay dinidesire o ninanais po ng Panginoon po sa atin. Pangalawang bagay po na nakita ko po dito, it is not guaranteed that it will automatically happen. Hindi po porke tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, magiging maganda na po yung buhay natin. Kaya mali po yung sinasabi, tanggapin mo si Jesus. Talaga magiging maganda yung buhay mo. Lahat ng mga pinagkakautangan mo, mabubura, hindi po. Minsan nga, nung tayo tumanggap na sa Panginoon, lalo pong dumami yung mga struggles eh. Kaya tandaan po natin, di ba, bilang mga magulang din, ano man po ang naisip po natin maganda sa ating po mga anak, kapag ang mga anak naman po natin ay hindi po magpa-participate, hindi rin po magiging maganda, di po ba? Halimbawa, nais natin ang ating mga anak ay makatapos ng pag-aaral. Pero yung mga anak naman natin ay magbubulakbol. Gaano ba nang deserve natin ang kagandahan sa kanila po mga buhay kapag sila po ay hindi nag-participate? Wala rin po. No? It is guaranteed that it will not automatically happen. Pangatlo po na nakita ko po dito, yan. It is not acquired through different gimmicks. Alam niyo po kasi, minsan sa atin po, lalo na po sa atin mga Pilipino, di ba pagka maghihiwalay ang ang bagong taon, marami tayong mga bagay na ginagawa. Diba, tumatalon yung iba yung mga bulsa kinakalog-kalog na gano'n, nagpapaputo. Marami pa po, no? At nung nga pong ano ba yun? January 9 ba yun? Yung meron pong Nazareno. Pero pong ini-interview po doon, sabi niya, bakit mo ginagawa? Yan talagang halos magpakamunti ka, makahawak ng sa lubid. Nung ini-interview po yung tao, sabi niya, alam mo kasi, kapag ako ay nakahawak sa lubid, parang nararamdaman ko nandun yung gabay ng Panginoon sa akin eh. Nandun yung pagpapala, pero hindi eh. Ang pagpapala po ng Panginoon ay hindi po natin makukuha sa anumang mga gimmicks. Amen ba yun mga kapatid? At ang pangapat po na nakita ko po dito, it is only achieved through God's grace and human participation. Ibig sabihin lamang po noon, kapag nagsama po yung biyaya ng Panginoon at yung ating pong sariling pagpupunyagi, nandun po talaga yung blessing. Kaya minsan makita po natin, di ba yung mga matatanda, kahit wala po silang matataas na pinag-aralan, sabi nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ibig sabihin, na-obserbahan talaga nila eh. Kapag ka nandun po yung biyaya ng Panginoon, yung awa ng Panginoon, asasahan dati ng gawa, ay talagang magiging maganda. So yun po ang mga nakita ko nilang mga katotohanan. Ngayon sabi ko kanina, meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan dito, yung FMD. Ano ba yung FMD? Ang una pong F dito ay tinatawag na forsake. Sabihin niya po natin, forsake. Ano po bang ibig sabihin po ng forsake? Ibig sabihin po ng forsake, it means to renounce, to give up that something valued or pleasant. Sabi nga po dyan, pag sinabi daw pong forsake, it also means abandon, desert, leave behind, cast aside, reject, throw away. Sa Tagalog, ang ganda, isang tabi, iwanan, itakwil, at hindi na muli pang gawin o pagkukulang ng pansin. Alam niyo po sa buhay po natin, para po maging maganda po yung buhay po natin, kinakailangan meron na po tayong dapat iwanan eh. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Minsan may mga basura, may mga pag-uugali pa po tayo na dapat natin iwanan. Sabi nga po dito, sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 18, sabi po dyan, forget the former things, do not dwell on the past. Huwag daw po tayong manangan sa nakaraan. Siguro sino ba rin yung nag-drive? Nag-drive ng kotse. Di ba? Subukan, di ba? Pag tayo po ay nag-drive, di ba? Doon po tayong nakapokus doon po sa pinakaharapan, di ba? Sa tawag doon, windshield. Sa windshield. Subukan niyo po mag-drive na ang focus mo ay nandun sa rear side. Okay na sa... Di ba napakadelikado po noon? Pag doon ka nakatingin sa sa likuran, napakadelikado po noon. At ganoon din po sa buhay po natin. Pag tayo po ay nagbubuhay, pag ang focus po ng ating pong paningin ay dahil po sa nakaraan, ay hindi po tayo talaga lubusang makakaabante. Alam niyo po kasi marami po mga buhay, marami po maging mga mananampalataya na sila po ay nagbubuhay sa nakaraan. Buti pa noon masagana ako, buti pa noon maganda yung trabaho ko.
Maganda po na talagang mapanagkatay tayo. Di ba minsan nakapokus po tayo sa windshield, pero minsan tumitingin-tingin din tayo doon sa sa rear view. Ganun din po ang dapat maging maganda po sa buhay po natin. Minsan binabalik-balikan din natin yung ating nakaraan to remember the memories, to learn from our experience. Pero talagang ang focus talaga natin ay nasa hinaharap. Sabi din po dito, sabi din po ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Sabi diyan, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi po niya, nililimot ko na ang nakaraan. Alam niyo po si Pablo, nung siya po ay hindi pa po talaga lubusan na i-encounter ang Panginoon, napakarami niyang napakasigasig siya bilang isang Pariseo. At marami po siya mga pinapatay ng mga mananampalataya. Actually, nung binabato nga si Stephen, nandun pa siya, nagbabantay po ng mga damit. Siguro kung si Pablo, itunoon niya ang kanyang isipan doon sa kanya pong nakaraan, baka hindi po siya naging kagamit-gamit ng Panginoon. Baka mapuno po ang kanyang pong puso ng condemnation, mapuno ang kanyang puso ng remorse. Pero si Pablo sabi niya, one thing I do, forgetting what is behind and straining towards ahead. Dapat ganoon din po pala tayo. Isa pa rin po sa nakita ko po dito, sabi naman po sa Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that easily is entangled, and let us run with perseverance the race marked out for us. Sabi po dyan, tanggalin na daw po natin, actually dalawang bagay po itong sinabi po sa Hebrews. Sabi po dyan, let us throw off everything that hinders, minsan hindi naman kasalanan minsan mga habits. At ang sabi dyan, and the sin that easily entangles. Meron po tayong dalawang dapat tinatanggal sa buhay po natin. Minsan yung mga habits na hindi po nakakatulong po sa atin. At yung minsan, yung mga kasalanan na talagang nagiging sagabal po sa ating pong buhay espiritual. Ngayon, tatalakayin ko po natin, meron po tayong mga bagay na Tandaan niyo po, tayo po, bilang mga mananampalataya, tayo po ay itinulad bilang isang mga mananakbo. Tandaan niyo po, ano ba mapapansin niyo po dito sa isang mananakbo na ito? Ano po mapapansin niyo po dyan? Nakikita niyo po ba? Kung mapapansin po natin, talagang halos ang damit niya ay talagang manipis, yung kanya pong sapatos ay talagang suited talaga doon sa tumatakbo na para walang sagabal. Sa palagay niyo po, ano po kaya mararamdaman niyo pagka ganito po kayo tumakbo? Baka po isang lang, hindi ka na makalimutan, di po ba? At marami po mga tao, marami ganito. Marami pa rin po mga mananampalataya na ganito. Yung po mga bigat nung nakaraang taon, dala-dala pa rin. Paano po makakatakbo? Paano po tayo makapagpapatuloy sa takbuhin kapag marami po tayo mga baggages? Ngayon, tatalakayin po natin, ano po ba yung mga bagay na dapat italagay natin isang tabi? Dapat ay kinakailangan na natin i-give up, kinakailangan na natin i-forsake, na talagang nagiging sagabal po para hindi po maging maganda po yung pasok ng bagong taon natin. Una, sabi po dyan, ito po isa sa mga bagay na dapat po natin gawin. The things that make us unproductive. Dapat ito po ang talagang itinatakwil na po talaga natin. Di ba sabi ng Panginoon na sinusugo kayo upang kayo ay magbunga. Ang nais po ng Panginoon po sa atin talagang magbunga. At ang isang paraan pa para po tayo ay magbunga sa isang, especially sa isang halaman, kinakailangan wala siya mga siit. Alam niyo po ba yung mga siit? Yung mga sagabal upang siya po ay magbunga. Sabi diyan, the things that make us unproductive. Alam niyo po sa akin personally, isa po sa mga nakita ko nagiging daan, especially noong paano, isa po sa mga nagiging habit ko, kaya po ako nagiging unproductive, yung mahilig po ako manood ng video Pero hindi ako sa Netflix, Prime Video, ako Amazon Prime Video. Talagang nung nasa Pilipinas pa ako, ganun na ako, talagang, at lalo na po dito, kasi sa bahay po namin, ang laki ng TV ang laki ng TV. Tapos, yung pong nilalagyan ko ng CD, hindi lang siya basta CD player, talagang meron siyang surround. So talagang pang nanonood ako ng parang mahilig pa naman ako sa actions, pati yung mga kalansing talaga ng bala, talagang dinig-dinig. At talaga namang especially nung mga nakaraang panahon pa, talagang na-addict talaga ako, Lord, sa tanghali, manonood ako ng isang film, 2 oras yun. Sa gabi, 2 oras na naman. So almost araw-araw, 4 na oras. Sabi ko,
parang nasasayang talaga yung oras ko, no? So, sa tulong po talaga ng biyaya talaga ng Panginoon, ito po ang isa sa mga ipinursay ko. Hindi lang ito matagal na, no? Siguro mga kadalawang taon na ako. Nanonood pa rin ako, pero hindi na gano'n katindi. Isa, pagka-weekend na lang. So, the things that makes me unproductive. Pangalawang bagay pa rin po na talagang ginibag ko talaga, yung tinatawag na pagpe-Facebook. Sino ba rito may Facebook account? Amen. Alam niyo po, hindi po sapat na, hindi okay lang na mag-Facebook tayo, no? Pero kung ito po ay nagiging addict na po talaga tayo, sabihin, lagi ka naka-online. Napapansin ko po kasi pagka nagkakape, pagka umaga, Facebook muna habang nagpapahinga, bago matulog. Pero minsan na-addict na talaga ako. Kaya napansin ko talaga na uubos talaga yung oras natin. Alam niyo po, sa pag-Facebook po natin, maingat po tayo. Kasi minsan, ang ipinopost lang ng mga tao dyan, yung mga highlights yung mga magaganda sa kanila pong mga buhay. Hindi nila pinopost dyan yung kanilang mga kabiguan. Kaya minsan, pag hindi po tayo maingat at naiko-compare po natin yung buhay natin at sa buhay po nila, yung Facebook po, minsan magiging daan para po tayo maging miserable. Ano pa po ba kayo mga kapatid? Minsan po, buti pa sila, ganito, ang ganda na ng buhay, ang sasarap ng mga kinakain, ang gaganda ng lugar na kanilang napupuntahan. So tandaan po natin, pagka kino-compare po natin ang ating pong buhay sa buhay po nila, magkakaroon po talaga. Hindi po talaga tayo uunlad. Kaya tandaan po natin, dapat isa po sa mga dapat iginigiba po talaga natin, yung lahat ng mga bagay na nagiging dahilan upang tayo po ay maging unproductive. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Ang tanong ko po sa inyo, meron pa po ba kayo mga bagay na ginagawa na nagiging dahilan upang tayo po ay maging unproductive? Yung mga bagay na nagsasayang ng oras natin, yung mga bagay na umuubos ng panahon po talaga natin. Yung po ang una. Pangalawa pong bagay na nagiging dahilan po na dapat po natin i-forsake, yung tinatawag na, mali. Yan. Yan. The things that we do that destroy our health. Ito po yung mga bagay na naniniwala po ba kayo ng kalusugan po ay kayamanan? Amen. Alam niyo po, gaano man katindi yung ating po mga ambisyon, yung mga dinidesire po natin. Gaano man kalaki po ang ating po mga kinikita pagka yung ating po namang katawan ay nade-destroy, ay wala rin pong halaga. Naalala ko po yung sabi po ni Pastor Ed Lapis, no? Sabi niya, marami doon po mga tao na they squander their health to get wealth. But pagka sila naman doon po ay nagkasakit na, nauubos din naman yung kanila pong mga kayamanan para maibalik. Yung isang sa Hazel, sabi niya, nagkatrabaho siya ng 12 hours. Sabi ko, hindi ko ata kaya yung gano'n. Hindi ko na kaya. Kasi ang design po ng katawan natin ay 8 hours lang. Sabi ko nga, bilib ako sa kanya sapagkat ang laki ng oras niya. Oh, di ba, 12 hours, di ka lahati na ng nasa trabaho, matutulog ka pa. Gagawa ka pa ng preaching. Sabi ko, paano ka pa nakakagawa ng preaching? Tapos tandaan po natin, baka tayo po ay meron pa po mga bagay na ginagawa na nakaka-destroy ng ating pong kalusugan. Baka naman tayo po ay sobrang trabaho na hindi na po tayo nagpapahinga para kumita po ng euro. Hindi po nauubos ang euro mga kapatid. So, isipin po natin, baka naman tayo po maging sa ating po mga kinakain. Baka naman tayo po ay kain ng kain ng mga matatamis. Baka naman tayo kumakain ng maalat na ako dati noon, sabi ko nga, ako yata isang tao hindi pwedeng mabuhay ng walang patis. Talaga namang yung patis talaga, pero ngayon talagang nililimitahan na po talaga natin. So kinakailangan po sa ating pong buhay, meron tayong exercise, meron tayong proper rest, meron tayong tinatawag na proper stress management. Ito po mga sama ng loob na ito, pagka ito po ay nasa atin, ito po ay para bang cancer na talagang sisira po talaga sa buhay po natin. So yun, the things that we destroy our body. Ito pangatlo po na nakita ko po dito, na dapat natin i-forsake the things that we do that ruins our testimony. Naniniwala po ba kayo na bilang mga mananampalataya, dapat makita po talaga sa atin ang isang magandang buhay? Di ba kayo nagtataka sa atin, ang taas ng expectation sa atin eh. Pag tayo po ay nagkamali, ganyan ba Kristiyano? Ganyan ba ang born again? Ang taas ng expectation nila sa atin eh. Kaya nga dapat, sabi ko nga,
bilang mga mananampalataya, dapat nagiging maingat po talaga tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga pinopost, sa ating mga nila-likes. Kasi nakikita ng mga tao at meron silang nakikitang, pero silang mga masasabi na nagiging dahilan upang masira po yung ating pong patotoo. At ang mahirap po, pagka nasira na po yung ating pong patotoo, yung ating pong integrity, parang ang hirap na. Kasi ang mga tao, ang Diyos nakakalimot, di po ba? Ang Diyos nakakalimot, nagiging pagpapatawan. Pero minsan ang tao, minsan pag meron po tayong nagawa, talagang natatanim sa kanila po mga isipan yung mga bagay na ating pong nagawa. At kung minsan, pinatawad na tayo ng Diyos, yung mga tao, hindi pa rin po tayo napapatawad. So ito po yung mga bagay na nakita ko po, no? Na dapat po natin i-forget natin. Dapat kinakailangan po natin. Actually, marami pa, no? Marami pa mga bagay na dapat po tayong i-forget. Pero ito po yung tatlong bagay na nakita ko lamang. Mga bagay na nagiging dahilan para tayo po ay maging unproductive. Mga bagay na nagiging dahilan para masira po yung ating po kalusugan. At yung mga bagay na nagiging dahilan para masira po yung ating pong testimony. So, M. Ano naman yung M? Ito naman po yung M. Ano ba yun? Yung maintain. Ano po ba yung maintain? Alam niyo po, yung kami po kasi mga diabetic, no? may mga maintenance na po kami. No? Yung asawa ko nga nagpa-check up po ng isang araw. Kasi wala siyang nararamdaman na eh. Napagalitan pa siya ng doktor. Kasi hindi niya na iniinom yung kanya pong maintenance. Sabi, delikado pala yung gano'n, naramero ka ng maintenance. Tapos, gumanda yung pakiramdam, ba't hindi mo na iniinom? Sabi niya po, wag na wag mong gagawin. Kasi pagka nangyayari, babalik ka ulit doon sa yung maramihang dosage. Dapat talagang ano. Siguro po yung isang beses hindi ka nakain, okay ba yun? Pero yung isang linggo, mahirap po. Ano po bang sabi po ng maintain? Sabi po dyan, ang definition daw po nito is to keep something at the same level of rate or to keep in an existing state. Kung baga sa ano, ito po yung mga bagay na dapat natin laging ginagawa. Sabi po dyan also means, pag sinabi pong maintain, it means continue, carry on, preserve, sustain. Panatilihin gawin, hindi lamang minsanan, kundi palagian. Sa buhay po natin, meron tayong mga bagay na dapat natin kalimutan, isang tabi, at meron din po tayong mga bagay na dapat pong panatilihin. Ano po ba yung mga bagay na dapat po natin panatilihin? Pero bago po yun, sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, sabi po dyan, ito 24, sabi dyan, may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept, be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Pero tayo, sabi daw, panatilihin daw po natin yung ating pong spirito, yung ating pong kaluluwa at ang ating katawan ay talagang walang bahid ng kasalanan. Sabi rin po sa Ephesians chapter 4 verse 23, sabi po dyan, make every effort to keep the unity of the Spirit. Sabi niya, sinabi na naman po yung keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So sa buhay po talaga natin, meron tayo mga bagay na dapat na panatilihin po sa ating pong buhay. At meron po ako nakitang tatlo, actually marami, no? Marami po tayo mga bagay na dapat panatilihin, pero meron lang ako nakitang tatlo. Number one, ito po, no? Ito po yung isa sa mga bagay na dapat po natin panatilihin. Number one, the things that we do that bring us more closer to God. Sino po sa inyo rito ang may mga best friend? Meron ba kayong mga best friend? Wala po. Lagi. Bakit ba nagkaroon kayo ng mga, kahit na hindi yung best, yung talagang malalapit na kaibigan, di ba? Sa paanong paraan po ba ang mag-best friend, nagiging mag-best friend? Di ba, lagi sila nagbabanding, lagi sila nag-uusap, nagsasabihan talaga ng mga problema. At ganoon din po ang nais ng Panginoon po sa atin. Sabi po nga dapat, ang Panginoon ang pinaka-close talaga natin. At naniniwala po ako, pagka ang Panginoon ang close talaga natin, madali na eh. Madali na maging close sa iba pang mga tao. Sabi nga, the things that we do that bring us more closer. Ano po ba yung mga bagay na nagiging dahilan, daan, upang tayo po ay mapalapit sa Panginoon? Kinakailangan po, huwag natin kinakalimutan ang pananalangin. Amen. Sabihin ng pananalangin, yung iba kasi, bakit ako mananalangin? Wala naman akong hihingin sa Panginoon ko.
Pag tayo po ay nananalangin, ibig sabihin tayo po ay nag-i-spend lang ng time sa Panginoon. So ito po ang magiging dahilan, daan, upang tayo po ay mapalapit sa Panginoon. Isa pa rin po, sa pagbabasa po ng salita po ng Lord. Sabi nga po, ang panalangin daw po, ang sinasabi natin, yung mga bagay na gusto natin sabihin sa Panginoon. Sa pagbabasa naman daw po natin ang salita ng Diyos, ang Diyos naman po ang nagsasabi ng mga kalooban niya sa atin. Isa pa rin po sa pwede po natin magawa para po tayo ay mapalapit sa Panginoon. Yung pong pagdalo sa mga gawain. Alam niyo po, ako nagulungkot po ako sapagkat meron po tayong mga kapatiran na dati nandito. Pero ngayon, ang tagal na, no? Talagang buwan na. Diyan sinasabi niyo ko, sister, bakit hindi ka na nakakadalo? Busy sa trabaho eh. Ako, sabi ko nga, ang hirap doon. Kasi pwedeng, pagka ganun po ang reason natin, pwedeng ikaw ay maging sagana sa mga bagay na material, pero ang espiritu mo talagang pababa ng pababa, parang padahok ng padahok. Pwedeng lumalaki yung katawan mo sa pagpapalang material, pero ang espiritu natin ay papaliit ng paliit. So tandaan po natin, the things that we do that bring us more closer to God, dapat ito po ay hindi po natin kinakalimutan. Ang tanong ko nga po sa inyo, kapatid, meron pa po ba kayo mga personal prayer? O pagdating sa trabaho, hataw ka agad. Pagdating sa trabaho, binalang ako sa train, magpipray. Ayun po ba, meron pa pong personal na pagbabasa ng Bible. Napakahalaga po. Kasi pagka wala po nun, talaga mahihirapan po talaga tayo. So the things that we bring more closer to God. Pangalawa po, ito po mga pwede po natin dapat i-maintain. The things that we do that brings harmonious relationship. Napakahalaga po nito. Napakahalaga po na sa church, sa family, kinakailangan ma-maintain po natin yung harmonious relationship. Alam niyo po kasi pagka tayo po sa pamilya, especially sa pamilya, pagka ang pamilya po ay nagkakasundo-sundo, parang ang sarap umuwi, di po ba? Pero pagka hindi mo po kasundo, yung misis mo, parang ayaw mo umuwi. Parang gusto mo mag-overtime. Pag ganun din sa church, pagka tayo po ay nagkakasundo-sundo dito, talagang nandun po talaga yung pagpapala po talaga ng Panginoon. Pero pag kung tayo po dito ay hindi nagbabangayan, nagkakagatan, ako, mauubos po talaga tayo. Kaya nga dapat talaga magiging maingat po talaga tayo, no? Especially sa mga sinasabi po talaga natin. So ito po yung isa sa mga bagay na dapat po natin gawin. The things that we bring harmonious relationship. Isa pa rin po na dapat po natin gawin, the things that we do that make us more valuable. Meron po tatanong po sa inyo, no? Dito po sa mga mahilig po sa sasakyan. Ano po ba ang mas mahal? Yung bagong-bagong sasakyan o yung vintage na sasakyan? Vintage. Vintage? Mas mahal pa. Bakit sa paligid niyo, bakit kaya napamahal yung mga vintage? Samantalang luma naman siya eh. Matibay. Yun, napanatili niya kasi yung value eh. Saka kasi yung mga vintage, konti na lang yan, diba? Kaya very rare. Kaya isa po sa makita po natin, kaya po siya nagmahal, na-maintain niya yung value, yung halaga. At sa buhay din po natin, napakahalaga na hindi lamang tayo basta tumatanda o nagkakaedad. Kinakailangan tumataas din po yung ating pong value. Di ba, sa mga gamit, lalo na sa cellphone, di ba, bumili ka ng, ano ba yung pinakabagong iPhone ngayon? iPhone 17 ba yun? Pro? Tandaan niyo po, sa susunod na taon, meron na namang mas bago. At pagka ikaw ay merong cellphone ngayon, pagka binenta mo, hindi na ganun kalaki, di ba? Hindi na ganun kalaki yung presyo. Bumababa yung value niya. Sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, dapat hindi po ganun. Dapat habang tayo po ay tumatanda, habang tayo po ay nagkakaedad, dapat lalo tayo nagiging maganda yung value natin. Lalo tayo nagiging kapakipakinabang, lalo tayo nagiging kaibig-ibig, lalo po nakikita po ang Panginoon po talaga sa atin. At di ba po ba kayo mga kapatid? So tandaan po natin, kinakailangan, meron sa buhay po natin, meron tayong kinakailangan dapat isang tabi, i-forget, at meron din po tayong dapat i-maintain. So nakakailang letter na po tayo? M? M. At yung pangatlo po, desire. Meron tayong mga dapat dinidesire. Ano po ba itong desire? Sabi po dyan sa definition niya, as a strong feeling of wanting to have something
or wishing or something to happen. Meron tayong mga bagay na talagang gusto pang maabot, gusto pang ma-accomplish. Ibig sabihin din daw po ng desire, ito means aspiration, longing, hunger and thirst, eagerness, enthusiasm. Ibig sabihin naman po yung matinding pagnanasang makamit ang isang bagay na minimithi. Dapat po pala sa buhay po natin, meron pa rin po tayong mga bagay na minimithi makamit. Meron tayong mga goals. Sabi nga po, ang isa daw pong tao na walang goal o wala siyang dinidesire, wala siyang goal, parang ang kanya pong buhay ay parang paikot-ikot na lang. Pero pagka talagang siya po ay meron pong goal, talagang malinaw po sa kanya, ay nandun po talaga yung kanya pong pagsusumikap. Meron nga po siya nakita isang quotation. Sabi niya, kapag daw po tayo ay walang goal sa buhay po natin, yung ibang tao, gagamitin lamang po tayo para i-accomplish yung kanila pong goal. Gusto niyo po ba yung ganon? Yung gagamitin ka lamang niya para i-accomplish niya yung kanya pong goal. Dapat hindi po ganon. Dapat tayo po ay meron pong sariling goal at dapat po natin na ito po ay ating pong dinidesign. Sabi nga po dito, ito po yung sinulat po ni Pablo kanina. Sabi niya, brothers and sisters, I do not consider myself yet have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind. Yun po ang sabi po ni Pablo. Pero hindi po siya tumigil po doon. Sabi niya, and straining toward what is ahead. Dapat po pala, meron tayong mga bagay na dapat kalimutan at meron din po tayong dapat na tinatarget. Sabi niyo dito, sabi ito, yung mahaba-haba ng phone. Sabi niya, do you not know that in the race all of the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes to strict training. They do it get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike blow to my body and make it slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Sabi po ni Pablo, sinusupil ko at pinahihirapan ang aking sarili para maabot. Dapat po talaga, meron talaga tayong tinatarget, no? Ngayon, ano po ba yung mga bagay na dapat po nating i-desire sa buhay po natin? Number one, have a hunger and thirst for learning. Ako lagi talagang ito po yung na talagang lagi ko pong sinasabi po sa bawat isa po sa inyo. Dapat meron po tayong hunger and thirst for learning. Tandaan niyo po, ang pag-aaral po ay hindi po natatapos. Ang pag-aaral po ay hindi po, porque tayo po ay graduate na, ay tapos na. Sino po, pero sino po bang magpatingin sa doktor? Di ba sa doktor, pambihira, minsan 10 minutes ka lang titignan lalo na sa Pilipinas. Minsan 10 minutes, 5 minutes, 1,000, 500 pesos. Sabi niyo, bakit naman? Ang bilis-bilis na po tumingin kung makasigil. Pero tandaan po natin, bago po sila naabot yung gano'ng kalalagayan, ilang taon po ang pag-aaral ng doktor? 10 years. At ang maganda po sa doktor, pag sila po ay nakatapos na ng pag-aaral, meron pa po sila tinatawag na specialization, di po ba? At talagang hindi po talaga tumitigil sila. Kaya nga, wag po natin mamasamain na pag tininihan ka lang ng 5 minutes, 500 pesos, 1,000. Kasi ang laki ng ini-invest po nila sa kanila pong sarili. Yun din po ang dapat matutunan po talaga natin. Kinakailangan meron tayong hunger and thirst for learning. Ang ganda po na sabi po nito, ito pong kilala niyo po ba si Jack Ma? Ito pong si Jack Ma, siya po yung founder po ng Alibaba. Pinakamayaman po ito sa ang sabi niya, learning something new is not just a habit, but it is necessity if we want to grow and succeed in life. Sabi niya, yun daw pagkakaroon, yung pagkatuto ng something new. It's not just a habit, hindi lamang ito gawin, kundi ito po ay kinakailangan upang tayo po ay lumago at maging matagumpay sa buhay. Sabi niya, the world is changing faster than ever before. Mapapansin po ninyo, gusto ko munang inumunod. Di ba kung mapapansin po ninyo, di ba, dati noon, di ba nung
uso pa yung mga tribe, di ba? Paano po nakikipag-communicate yung mga tribe? Di ba sa usok lang? Dati usok. Tapos nauso po yung landline. Di ba? Landline. Papapansin po nyo, nung nauso po yung landline, nagkaroon po ng fax. Tapos saka yung, sino po umabot pa doon sa beeper? Yung tatawag ka pa tapos may message ka, beeper. Pagkatapos noon, dumating na po yung internet. At pagkatapos po ng internet, dumating na po yung smartphone. At ngayon nga po, nasa panahon na po tayo ng artificial intelligence. Makikita po natin, tumataas talaga yung yung knowledge. At kung tayo po ay nandun pa po sa pausok, yung message po natin pausok pa, paano kung humangin? Di nabura na yung message natin. So kinakailangan lamang po, sabi nga, the world is changing faster than ever before. Kaya nga po yung mga, di ba yung mga, tawag doon, yung sinabi ko po kaya, kalimutan ko na beeper. Lugi na sila ngayon Meron pa bang nagbi-beeper ngayon? Wala. Talagang artificial. At grabe po talaga yung artificial intelligence. Minsan nga, nasabi ko na po ito dati noon, sabi ko sa ChatGPT, what lesson I can learn in 1 Corinthians 10:13? Yung ginanong ko po. Pambira, lumabas talaga yung mga messages. Sabi ko, grabe talaga yung katalinuhan talaga ng tao. Sabi po dyan, the world is changing faster than ever before. Knowledge that was valuable yesterday may become useless tomorrow. Tandaan po natin yun. Yung po mga knowledge natin ngayon, baka sa darating na panahon ay, alala ko yung sabi ni Sister Chat, di ba? Usong-uso na daw ngayon, lalo na sa mga nag-opisina, yung automation. Kasi hindi na kinakailangan ng mga tao, nagbabawas na Dahil hindi na sila kailangan Sabi yan, if you stop learning, you stop growing. And if you stop growing, you slowly begin to fall behind. True success comes from continuous learning. Sabi ko nga sana, wag ma-automate yung paglilinis. O sabay, meron ng mga robot ngayon, di ba? Kasi pagkaroon, baka tayo po ay hindi na po tayo kailangan. So, have a hunger and thirst for learning. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, sa bawat araw po ba, meron po tayo mga natututunan ng mga bagay? Meron pa po ba tayong mga bagay na natututunan sa pagtaas po ng ating pong Kaya sabi ko nga, sa mga pastor, kinakailangan, di ba, ang doktor talagang continuous yung kanila pong learning. Dapat sa mga pastor, sa mga tumatayo talaga dito, kinakailangan talagang continuous po yung ating pong learning. Kasi pagka ang tinatalakay lamang po natin dito ay puro salita ng Diyos at wala pong mga practical na maboboring po ang mga tao. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? So kinakailangan yung mga spiritual things ay kaya natin ilapat sa mga pang-araw-araw na buhay po talaga natin. So isa po sa mga dapat po natin gawin, have a hunger and thirst for learning. Ito po sa mga bagay pa rin po na dapat po natin gawin. Do the things that we did not yet do before. Tanong kayo mga kapatid, meron pa po ba kayo mga bagay na hindi nyo pa nagagawa sa tanang buhay nyo, pero gusto nyo gawin sa taong ito? Halimbawa, gusto ko naman na sa darating na panahon, wag lang ako manatiling paupo-upo. Kasi yung upuan ko, gumano na Paupo ko. Kinakailangan magkaroon din po tayo ng desire na, gusto ko sa taong ito, na-involve naman ako sa ministry. Kahit yung taga-taas man lang nito. Kinakailangan, meron tayo talagang involvement. Kunwari, parang magkakaroon ako ng desires magturo sa mga bata. Kinakailangan magkaroon po tayo ng involvement. Hindi po sapat na tayo po ay, siguro po kung tayo po ay bago pa lamang, halimbawa, kalahating taon, 1 taon, pwede pa po yun Pero kung tayo po ay matagal na, kinakailangan, meron po kayong mga talento na wala kami. Kinakailangan po yung mga talento nyo ay magamit pa rin po talaga sa larangan ng Panginoon. Ako nga sa akin, isa sa mga dinidesire ko itong taong ito, yung makapag-handle po ng seminar. Kasi po kami sa praise and worship, nagkaroon na po kami ng seminar dito, kami-kami lang Pero gusto ko, sarili ko naman, yung based on my own expertise, ay talagang magamit ko as a parang facilitator po ng seminar. Dapat ganun po, meron tayong mga bagay na dapat pong gawin na hindi pa po natin nagagawa. At kayo lang po nakakaalam ng mga bagay po na yun. Pangatlo po, malapit siya po ako matapos, ito po sa mga bagay po dapat po natin gawin din. Do
things that leave us a legacy. Ano po ba yung legacy? Ito po yung legacy. Ito po yung pag tayo po ay wala na. Yung po ba mga tao, natatandaan pa rin tayo? Yung mga bagay na ginawa natin. Do the things that leave us a legacy. Ibig po sabihin na pag tayo po ay wala na po sa mundong ito, matatandaan pa rin tayo. At nawa ang matatandaan po talaga sa atin, yung mga positive, hindi yung, ano mo, si brother, matatandaan ko yan. Inutangan naman. Yan, niloko ko yan. Hindi po gano'n. Dapat positive legacy po yung ating pong iiwanan. Alam niyo po, no, sa January 20, ako po ay magdirewang na po ng aking ika-16 kaarawan. Senior na po ako. Meron na po akong 3 citizenship. Filipinos, heavenly citizenship. At natutuwa po ako sapagkat sa biyaya po ng Panginoon, umabot po ako. Sabi nga, di ba ang sa Bible, sabi dyan, ang buhay daw po ng tao ay 70, sa 10 taon na nangyari. Tapos, 85, 85, pagka daw po malakas ay 85. Sabi nga, meron nga po siya nagsabi, dapat daw po, ang tinan natin, hindi yung mga nakaraang taon kundi ang tinan po natin, yung mga nalalabibang taon sa buhay po natin. At napakahalaga po, nasa nalalabing buhay po natin, ay makapag-iwan po talaga tayo ng legacy. Alam niyo po sa akin, isa po sa mga ginagawa kong paraan para hindi ako makalimutan ng mga taon. Nire-record ko po yung mga preaching ko, yung nasa YouTube po yan. Kaya kahit wala ako, naniniwala po ko yung mga susunod generation, maririnig pa rin at makikita. Dapat sa buhay po talaga natin, makapag-iwan po tayo sa church na ito. Pag tayo po ay wala na po sa church na ito, kinuha na po ng Panginoon. Dapat po ay meron pong maaalala ang mga membro ng magandang bagay po sa buhay po natin. Hindi pa ba kayo mga kapatid? So ano po yung tinalaki po natin na FMD? Ano po yung una? Forsake. Ayun, forsake. Meron po tayong mga bagay na dapat lang iwanan. Meron tayong mga dapat lang isurrender sa Panginoon at hindi na po yung M? Maintain. Meron tayong dapat i-maintain. Especially po yung mga bagay na makapaglalapit talaga sa atin sa Panginoon. And then, yung mga bagay na tandaan po na anong message? FMD. Foot and Mouth Disease. Hindi po yan. Forsake, maintain, and desire. And then, in closing, ito po, gusto kong tandaan po natin ito. Sabi po dyan, in this coming year, we have 2 choices to make. First is to remain in our former old self, and the other one is to pursue our brand new you. Just remember that if we learn to forget what we should forget, maintain what we should to maintain, and desire what we should to be desired, we can be assured that something best will going to happen in our life. Hindi ko po tatagalogin ko para maintindihan natin. Sa buhay po natin, sa taon ito, meron tayong dalawang mapagpipilian. Una, manatili po tayo sa dating buhay natin na walang nangyari. O pangalawa, is to pursue our brand new you. Tandaan po natin, kapag daw po natin inaalala yung mga bagay na dapat po natin alalahanin, i-maintain yung mga bagay na dapat po natin i-maintain, at ating pong i-desire yung mga bagay na dapat po natin i-desire. Naniniwala po ako that something best, hindi lamang something good, something best will going to happen in our life. Amen ba yun? Palakpakan po natin ang ating Diyos na kailangan po ng taong ito. At hayaan po natin na sa taong ito, hayaan natin ang Diyos ang siyang patuloy na mamuna, ang Diyos ang siyang patuloy na umamay po talaga sa atin. Naniniwala po ako, napakaganda po ng plano po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At mangyayari naman po yung magandang plano po yan ng Panginoon sa atin kung hahayaan natin na ang Diyos ang siyang patuloy na magmaniobra po ng buhay po natin. Alitin po natin kung habilin. Hallelujah.
po, Lord, gusto ko po ng aking pong taon ay hindi lamang magpasimula ng maganda. Kung nais ko rin po, Panginoon, ang aking taon ay maging maganda sa katapusan ito hanggang sa matapos ito. Subalit nangangailangan ako ng lakas. Hindi ko po kaya sa akin pong sarili na pagandahin ang aking buhay sa aking sariling lakas. Kailangan ko po ang lakas to forget what you wish to forget, i-maintain yung dapat i-maintain, at i-desire yung dapat i-desire. Kung ito po yung nais po natin, nahingin ang kalakasan ng Panginoon, pwede niyo po bang itaas ang inyong mga kamay at tayo po isama-sama nagdulog sa Panginoon. Aming Ama sa Langit, sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus, Lord, nakataas po ang kamay ng inyong pong mga anak na narito, Panginoon. Pagkilala na sa kanilang pong sariling lakas, sa kanilang sariling karunungan at kakayanan, hindi po nila kayang pagandahin ng taon, Panginoon Diyos. Subalit sa pagkataas po ng aming mga kamay, Panginoon, kinikilala po namin, hinihingi po namin ng lakas, ang kapangyarihan na nanggagaling po talaga sa inyo, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng lakas upang sa ganun at matutunan po namin i-forget yung dapat namin i-forget, i-maintain yung dapat po namin i-maintain, at i-desire yung mga bagay na dapat pong i-desire. Lord, dalangin po namin ang kapuspusan po ng inyo pong banal na Espiritu ang sumaamin. Kinikilala po namin na sa amin pong sariling kalakasan ay wala po kami magagawa. Subalit salamat sapagkat kayo po ay Diyos na mapagbiyaya. Hindi po kayo nagbabago, hindi nagmamaliw ang iyong pagtingin po sa amin sa kabila po ng aming po mga pagkukulang. Kaya Lord, sa pagtaas po namin ng aming mga kamay, isinusurrender po namin ang aming mga sarili, pinahayaan po namin ang inyong banal na Espiritu, ang inyong pong kalakasan, ang inyong pong kapangyarihan, ang isang malayang gumalaw, malayang dumali po sa amin. At naniniwala po kami sa taong ito, meron po kayong magandang gagawin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpapalain niyo po kami at gagawin niyo po kami daluyan po ng inyong pagpapala. Kaya Panginoon, sa umaga po ito, we surrender ourselves, we surrender our plans, we surrender our fears, O God. At hinihiling po namin, kayo po ang siyang patuloy na magpalang po sa ating Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Ito po ang samot panalangin namin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Yesus. Hallelujah! Isa pa po natin awitin sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, hayag ka para sa amin. Ng salita ng Diyos. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Ang tanong ko lang po sa oras na ito, paano po ba tayo magbibigay? Paano po natin magagawa ang pagbibigay ng may katapatan? Ito po ay nangangahulugan ng pag-aambag sa ating bahay panambahan at sa ating komunidad na may katapatan sa ating mga puso. Di po ba sabi nga din sa 2 Corinthians, each of you should give what you have decided in your heart, to give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Dapat po lagi nagmumula po sa ating puso ang pagbibigay. Katulad po, halimbawa, tayo po nanliligaw, yung mga lalaki dyan. Ano po ang ginagamit natin bago magbigay? Ng pag-ibig po sa inyo pong mga minamahal. Ano po ginagamit natin? Pambiling pera muna, pambili. Hindi, bulsa muna. Tapos kasama yung bulsa. Kasi Kasama na yun. regalo kayo, di po Bigyan pa. natin. So, pag nagbibigay po tayo,
lagi pong yung puso po natin ang bubuksan natin, di po ba? Amen. Ito po ang tungkol sa pagtitiwala ng ating Diyos ay mapagbigay. Amen. Dahil po, ang puso po ng ating Panginoon ay nagmahal muna sa bawat isa sa atin bago po niya ibinigay ang kanyang buhay para po sa ating kaligtasan. At dito rin po natin maipapakita ang pagiging tapat po natin sa ating pagbibigay. Na kahit na minsan po, may narinig po kasi kung minsan sinasabi, ang hirap daw magbigay. Dapat po, masarap ang magbigay. Amen. Amen? Sigurado po kayo dyan, ha? So, pag nagbigay po tayo, dapat po talaga, lagi natin tandaan, ang katapatan sa pagbibigay ay tungkol sa pagbibigay ng priority, loyalty, sa mission po nitong ating pong bahay panambahan. Ano po bang ating bahay panambahan? Ito po, JCCI po. Dito po tayo dapat mag-prioritize at ipakita po ang ating loyalty. Kasi ito po ang itinanalangin natin sa ating Panginoon. Kami po, magsi 7 years na, ito po ang aming tinanalangin na bahay panambahan. Hanggang ngayon po, nandito po tayo. Dahil po pinagpapala po tayo sa Panginoon. Dito po tayo mag-dedicate ng ating pong suporta, hindi lamang po financially, kundi po ang ating mga talino, ating pong kalakasan, ang ating pong talento, higit po sa lahat ang ating mga puso. Kaya po, maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 8:5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos sa amin, sa inyo po, sa ating pong lahat, ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, hawakan po natin ang ating mga kaloob at hawakan din po natin ang ating mga puso sa oras na ito at tayo po'y manalangin. Ang maraming nasa langit, maraming salamat po sa katapatan niyo sa amin, O Lord God, na patuloy po na amin pong tinatamasa ang kabutihan niyo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, at tinuturuan mo rin po kaming maging tapat sa magbibigay po ng aming mga kaloob sa bahay panambang ito. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy, Panginoon, na magamit ito upang maipahayag ang inyong ebanghelyo sa lahat po ng hindi pa nakakakilala sa inyo, para po sa kaligtasan ng bawat isa. Higit po sa lahat ang aming mga pamilya, ang aming mga kapatiran, at ang lahat po ng hindi namin kilala, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga kaloob na ito para maabot sila. Ganon din po ang mga nangangailangan, nagugutom at nagkakasakit. At lahat po ng walang kakayanan ng Panginoon na magbalik na mga biyaya po na pinagkakaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon. Tapat po kayo sa aming buhay, kaya po nararapat lamang na maging tapat din po kami sa inyo. Salamat po muli, Panginoon. Tanggapin mo po ang mga kaloob na ito, na alam ko po, Panginoon, ang aming mga kapatid ay may katapatan din ang mga puso na nagbibigay sa oras na ito. Sa inyo po lahat ng papuri, pasasalamat, pagsambat, pagdakila, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Announcements muna. Amen. God bless po sa masayang pagbibigay. Nawa ngayong araw pong ito ay tunay na nangusap ang ating Panginoon. Amen. Are we blessed, church? Amen. Amen. Kaya nga po, kagaya po ng sinabi ng word, let us forsake the things that hinders us from our God, and let us maintain our relationship sa ating Panginoon, at let us desire more for the Lord. Amen. Let us dig deeper sa salita ng ating Panginoon.